Aga Pilipinas, nakikinig kayo ngayon sa 103.5 SWFM, ang kontemporaryong programang panradyo patungkol sa kwento ng mga tunay na buhay. Ang pinamagatan ang ating kontemporaryong ang kwento natin ngayon na respeto at pagtanggap na ipinadala ni Franz Chu. Naiuugnay niya raw ang kaniyang kwento sa isinulat ni Catherine D. Pianyar. Mga tauhan, Trisha, 22 taon. Tonyo, 45 taon. Mona, 42 taon. At Francine, 21 taon. Si Trisha ay anak ng biyudong si Tonyo. Ang kanyang ina ay namatay 3 araw matapos siyang may panganak. Nabuhay naman ni Tonyo ang kanyang anak ng mabuti. Pinag-aral siya ng kanyang ama sa isang pribadong paaralan. Ibinigay ni Tonyo ang lahat ng gustuhin ni Trisha sa kanya. Kaya naman, lumaking sutil ito. Isang araw, sa kantin ng paaralan, Punta tayo kantin. Libre kita. Talaga? Pero teka, para naging araw-araw na yung pandilibre mo sa akin ah. Hindi ka ba naubusan ng pera? Ha, binibigyan kasi ako ng papa ko araw-araw. Ang laki-laki, kaya nililibre kita. Bakit? Ayaw mo ba, Francine? Hindi naman sa ayaw ko, pero ang akin lang, ba't di mo na lang iipon kaysa araw-araw mong inuubos? Ang OA mo! Tumigil ka nga! Halika na! Oh, Papa, Manu po. Ba't ang aga niyo po? Nauna pa kayo sa akin. Kasi nag-half day ako. Ho? Di naman po kayo nag-half day ha? Bakit po? May sakit po ba kayo? Wala. Trip ko lang. Nagiging sub-sub na kasi ako sa trabaho. Hindi na rin kita nababantayan, kaya umuwi ako ng maaga. Nagulat ko sa biglang paghagis ni Tricia ng kanyang bag sa sahig. Ano ka ba naman, Papa? Paano kung katasan nila yung sweldo mo? O baka sibakin ka sa pwesto? Ano na lang ang mangyayari sa akin? Sa pag-aaral ko, hindi ako makakapagtapos. Sana, inalala nyo yun bago pa kayo nag-half day na yan. Nagulat ako sa inasal ni Tricia nung gabing yon. Pero imbis na magalit ako, ay nintindi ko na lang siya. Siguro dahil nabigla rin siya kaya ganon. Anak, nais ko lang namang magkaroon tayong banding bilang anak at ama. Ay, sorry po sa inasal ko kanina, Papa. Nabigla lang po ako at agad na nag-alala. Halika na, nagpa-deliver pala ako kanina ng McDo. Andun lahat ng gusto mo. Kain na tayo. Sabay akbay sa kanya papuntang lamesa. Yes! Sem break na namin ngayon. Ano kaya ang magandang gawin sa buong linggo? Mag-shopping kaya? Kumain sa labas? Mag-arcade kaya? Ay, ang dami! Matawagan nga si Francine. Hoy, girl lalo! Gising na! Marami tayong gagawin the whole week. Naku, girl! May problema tayo. Ha? Ano yun? Nasa probinsya ako ngayon. Kaninang gabi kami umalis. At sa pagbubukas ulit ng pasukan, kami uuwi. Kaya the whole sem break, andito lang kami. Ganun? Ang daya mo naman. Sige na, ingat ka dyan. Bye! Ito talaga si Francine, no? Iniwan ba naman ako dito? Siguradong magiging boring tong sem break na to. Hi! Good morning! Naku, last day na pala ng sem break at bukas ay balik pasukan na. Tama ako. Naging boring nga ang sem break na to. Nasa bahay lang ako. Nag-i-internet, kain, tulog at yung nga. Paulit-ulit na yan. Ano kaya ang masarap para gutom na ako. Teka, may babae sa sala namin. Kausap si Papa. Sino kaya yon? Naka-peach dress siya, below the knee ang haba. Hanggat balikat ang buhok niya at paputi siya. Nagulat ako nung niyakap ni Papa yung babae. Oh, anak, andyan ka pala? Nadulas ka ba? Tinulungan ko siyang makatayo. Papa, sino po siya? Pasigaw kong tanong sa kanya. Oo. Ipapakilala ko pala siya sa'yo. Siya ang tita Mona mo.
Tita, kamag-anak ka ba namin? Tanong ko dun sa babae. Tumingin siya kay Papa at nilitian naman siya ni Papa. Hi, Trisha! Ako si Mona. Girlfriend ako ng Papa Tonyo mo. Ano raw? Nagulat ako. Oo anak, 4 na taon na kami. 4 na taon na? Teka, ang tagal na nun ha. High school pa ako nun ha. Bakit ngayon ko lang nalaman? Ba't ngayon nyo lang sinabi, Papa? Hindi pa kayo nahihiya? Kitanda-tanda nyo na pero may nalalaman pa kayong girlfriend at boyfriend. At ikaw, Papa, hindi ka ba nahihiya kay Mama? Sigurado ako na nung kinasal kayo, ipinangako mo sa kanya na siya lang ang babaeng mamahalin mo. Pero, ano tong ginagawa mo? At ikaw naman, Mona, hindi ka ba nahihiya? Pumatol ka sa may asawa. Kahit matagal nang patay si Mama, asawa niya pa rin si Papa. Sumpaan nila yun nung kinasal sila. Ang kapal naman ng mukha mo, hindi ka na nahihiya. Lumayas ka, umalis ka na. Napahawak na lang ako sa pisngi ko pos akong sampalin ni Papa ng pagkalakas-lakas. Tama na! Anong nangyayari sa'yo? At ano yung inaasal mo? Trisha, hindi kita pinalaking masama. Ano ang problema mo? Problema ko? Itinatanong niyo pa? Siya, ikaw Papa, kayo ang problema ko. Hindi ko alam ang nangyayari sa kanya. Hindi ko ata siya napalaking tama. Sa inasal niya kanina, para akong sinaksak sa dibdib. Saan ba ako nagkamali? Naging masyado ba akong mapagbigay? Kaya yan, lumaki siyang sutil? Ano ba yung pinagsasabi mo? Napalaki mo siya ng tama. Nagulat lang siguro siya sa biglaang pag-amin natin. Sana kalaunan ay matanggap niya ang relasyon natin. 2 linggo na ang nakalipas mula nung nangyari. Naglayas ako at nakitira muna kina Francine para magpalamig. Oh, halika na! Kakain na! Pasensya na, Francine ha. Inabala pa kita. Magdadalawang linggo na akong nakatira dito sa inyo. Sa gabal na siguro ako. Ano ka ba? May kabayaran kaya ito? Ipangako mo sa akin na pag ako naman na maglalayas, papatirahin mo ako sa inyo. Kahit umabot ng taon ang pananatili ko sa inyo. Gaga! Niyakap ko siya. Pero wag mo sanang mamasamain. Ang alin? Ikaw na rin na nagsabi na masyadong matagal ang 2 linggo. Kaya wala ka rin bang balak na makipag-ayos sa papa mo? Ay, matagal ko nang pinag-iisipan ang tungkol dyan pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nakakahiya kasi ng sobra yung ginawa ko. Wala na akong lakas ng loob para hanapin siya. Lalong-lalo na si Tita Mona. Ako bahala! Halika! Hinila ko siya sa kamay at isinakay ko sa kotse. Francine, saan tayo pupunta? Hindi niya ako sinagot hanggang sa natatanaw ko na yung bahay ko. Andito na tayo! Dali! Baba na, girl! Pagkababa ko, agad kong nakita ang ngiti ni Papa. Kasama niya si Tita Mona. At masayang-masaya sila. Dapat hindi na lang ako pumunta. Uwi na tayo, Francine. Ha? Bakit? Bakit? Nagtataka kong tanong. Hindi ako kumibo at pumasok na lang sa kotse. Halos 6 na buwan na ako naninirahan kay La Francine. Nagtatrabaho na rin ako upang makatulong sa kanila. Mabait ang mga magulang ni Francine. Itinituring niya akong pamilya at pinaramdam nila sa akin ang pagmamahal ng magulang. Masaya ako, ngunit hindi ko pa rin nakakalimutan ang aking ama. Bakit hindi man lang niya ako hinanap? Bakit hindi ba siya nag-aalala kung nasaan ako o sadyang wala siyang paki sa akin? Trisha, may gustong makipag-usap sa'yo. Nakayuko kong sabi. Bakit ka nandito? Ang lakas ng loob mo na makipag-usap sa akin. Umalis ka. Umalis ka dito. Huwag ka munang magalit.
Nandito ako dahil may sasabihin ako sa iyo na importante. Huminga ako ng malalim. Patay na ang papa mo. Tatlong linggo na ang nakaraan. Ngayon lang ako naglakas loob na puntahan ka para sabihin ang nangyari. Patawad, natakot kasi ako, baka galit ka pa sa akin. Patawad. Hindi ako tanga pa rin maniwala sa sinasabi mo. Ang mabuti pa, umalis ka na lang dahil walang pupuntahan ang lahat ng kasinungalingan mo. Hindi ako nagbibiro. Maniwala ka sa akin. Lumuhod ako sa harapan niya. Hindi ko rin gusto ang nangyari. Ang totoo kasi, may sakit ang papa mo sa puso. Stage 4. Ayaw niyang ipaalam sa'yo dahil sa mukha. Balik. Dili, pwede naman ni Makuan. Good, makat.